Thank you. Dakal pong salamat. Congratulations sa bumubuo ng Ultra Gravel Philippines. Kay Sir Mondi Ang, kay Sir Arnel Andan, kay Sir Stephen Domingo, at kay Sir Geno Cuenco, siklistang Kabalen. Shoutout sa inyo, napakaganda ng event at kahit na hindi siya race, parang race na rin. The course is exciting. The event is, overall experience is 2 thumbs up, very good. Congratulations sa lahat ng mga sumali, sa lahat ng participants. Sana magkaroon pa ng mga ganitong klaseng event to encourage everyone na mahilig sa bike na makasali sa mga ganitong klaseng event. Shoutout din sa lahat ng mga content creators na nandito. Hindi ko na kayo kayang isa-isahin. Ang akin lang, sana panoorin nyo yung mga videos na isi-share namin. Sigurado mag-i-enjoy kayo. So, race recap after this. May video naman eh, oh. Oh, tingin na kayo sa video. Shout out. Ay, ito okay na to. Oy. Oy. Oh, selfie ulit. Oh, okay. Oh. Halos wala ng tulog kapwa ang mga kalahok at ang mga organizers dito sa gravel event na ito. Mixed emotion, magkahalong excitement at kaba. Eksaktong 2:00 ng madaling araw nang pakawalan ang mga kalahok sa 240 kilometers. Pinangunahan sila ng ating course director na si Geno Cuenco, ang siklistang Kabalen. Hanggang sa mga huling sandali, abot-abot ang paalala ng ating mga organizer na sana mag-ingat ang bawat kasali. Familiar faces are around. Ngayon pa lang, saludo na ako sa inyo sa lahat ng mga nag-240. Bandang 4:00 ng madaling araw, unti-unti nang dumating yung mga kasali naman sa 160 kilometers. Nandito na rin yung mga content creators na kasama natin para mag-promote at sumali rin sa event na ito. Good morning, Sir Ian. Good luck, ha? Good morning. Sir Noel. Good morning. Uy, si Batman. Good luck. Oy. Oy, pala si Mas. Good luck. Makakasama na. Good luck, good luck. Baka naman. Mga OG to, mga OG. Cycling Chef. It is now 4:45 Philippines in the map in the world of gravel. Palakpakan po natin sila mga guys, thank you so much for bringing the reality of gravel funning. This is for the 160 kilometer challenge. Make sure you got your everybody. I say. Countdown in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Be safe. It's not a race. Okay, let's call this race report pa rin. Although, it's not a race. Alam niyo naman, this is just a challenge. So, there are 3 categories or 3 distances. The 240, the 50 kilometers, and the 160 kilometers, which kung saan ako kasali. So, yun na nga, nung pakawalan kami, almost everybody at the front, from the gun, talagang we go very fast. Kaya ang game plan namin ni Sir Mark at saka ni James, as much as possible, makakapit kami dun sa first group.
Kasi we all know na mayroong mga rolling hills kaming dadaanan bago yung first section ng gravel. Buti na lang, meron akong kasama na teammate o kaklase sa Trop Cycling. Si Sir James nga, at saka si Mark Cascasero or Mark Casquero ng Supreme Bikes. So, shoutout sa inyo. Bali, ang ginawa namin dito, pinilit namin talagang makakapit dun sa first group. Pero ang totoo, hindi talaga ako makapag-video kasi I don't have any time to turn on the camera kasi wala akong daladalang mount din dito at ang nilagay ko dun sa lagayan ko ng mount yung ilaw, which is very essential dun sa ride na to, lalo na pagpasok mo dun sa mga off-road section na madilim pa, kinakailangan mo talaga ng ilaw. So I decided na not to put the camera but i-prioritize ko yung ilaw. So the plan is, yung GoPro, yung ginagawa ko na sinusubo ko yung camera na pabaligtad para makakuha ko ng video. Unfortunately, sa bilis ng takbuhan, hindi na talaga ako makapag-video. Bali, ang ginawa ko, yung camera ko, naka-on pala, nakalagay sa back pocket ko. Kasi paglabas talaga namin dun sa vicinity ng New Clark City, pagdaan namin dun sa main road, talaga ang tuloy na po ng takbuhan eh. Pinili talaga naming makakapit kasi we're thinking na pagdating mo dun sa may Cristo Rey, rolling hills yun. Nako, talagang mas maigi na matry mo na makakapit ka dun sa first group kasi malaking bagay dun sa makukuha naming oras. At ayun na nga, mapapakinggan nyo rito yung aming dialogue ni Mark. Ay nahanap namin si James tapos sabi namin, idikit natin. So pinili talaga naming makakapit dun sa first group. Maraming bang akon to? Si James! James! Dikit tayo dun sa ano. Daming ahon eh. Dikit lang natin. Yan, okay, malapit na tayo. Dikit tayo, dikit. Yan na yung ahon, Mark. Burning magic. 174 na yung heart rate ko eh. Bali yun mga kapadyak, dinig nyo naman na pinag-uusapan namin. Tapos may part dito na i-on ko kahit sandali lang. Doon sa may Cristo Rey, Kapas Tarlac, yung medyo start na ng ahon, na i-on ko yung camera ko. At ayun, medyo nakakuha tayo ng kahit ilang seconds na video. Tapos hindi ko na nga na-videohan pagpasok dun sa first section dahil talagang nakafocus ako dun sa ruta. Dahil alam ko, nung tinrack read namin itong first section na to, very loose yung lahar, very loose yung dirt. Kaya talagang nakafocus kami, tapos madilim pa. Ang tinitignan talaga namin yung mga ilaw din, yung mga rear light ng mga competitors o yung mga kasali. Talagang focus ako dito sa section na to hanggang sa makarating na kami dun sa first checkpoint. Ayun o, start siya. Kaya nga eh. Wala sa video mo sa itin sir. Wala. Oo. Oo. Checkpoint to? Hello. Hindi na akong si selfie ha. Andito pala yung mga anak ni Steven. May video naman eh oh. Oh, tingin na kayo sa video. Shout out. Ay, ito okay na to? Siyempre, shoutout nga pala dun sa mga anak ni Sir Stephen no, na nandun sa estancia sa first checkpoint. At yun na nga, siyempre mandatory, nag-selfie pa rin ako kahit na merong video. Para maipakita ko naman sa inyo na we really follow the rules dun sa event na ito. After paglabas naman namin dito naman bumanat si Sir James. At we are very happy kasi kasama namin siya. Naka-gain kami ng ilang oras dahil si Sir James, kada sementado, siya yung nagtatrangko sa amin.
Oo. And then pagdating naman namin dun sa susunod na section na off-road, ako naman yung nagdala rito at nagtrangko. Kasi itong off-road na to, medyo kabisado ko to eh. Unang-una, maraming beses namin dito tinrack read. Last year pa sa Ultra Gravel 160, kasama rin ito. Ilang beses namin dito na i-track read. Kaya naisip ko, it's time to do my part para naman suklian yung pagtatrangko ni Sir James. Kaya mula dito hanggang dun sa may makarating kami sa mga farmland na may maisan, nagdala rin ako ng trangko dito mga kapadyak. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. And then sa section naman ito, umalit si Sir Mark Casquero. Alam niyo mga kapadyak, si Mark Casquero, forte niya talaga yung off-road eh. Bilib ako sa kanya. Imagine, naka-road bike siya, tapos he's just using 700 by 33 tires, tapos siya yung nagdala sa amin sa part na to. Galing ng handling skills niya. Won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Paglabas naman namin ng mga farmland dun sa may Concepcion, yung mga maisan na medyo loose yung dirt, after din namin na dumaan ng mini Kaibyang Tunnel o dumaan ng ilalim ng SC Tex, medyo nag-recover kami dito. Dito na kami nag-hydrate, dito na kami kumain ng gel para makarecover doon sa ilang mga ginawa naming effort. Break time! Break time, break time! Paglabas po namin ng main road, dun sa may Concepcion La Paz Road yata yun, bago yung second checkpoint natin, ang ginawa namin dito, since mas smooth yung road at medyo naka-recover nga kami dahil nag-hydrate kami, kumain kami ng gel, bumanat na naman si Sir James dito. Dala-dala niya kami rito, siguro tumatakbo kami around 40 to 42 kilometers per hour. At least maka-gain kami ng ilang oras para makahabol dun sa mga nauuna sa amin. Pero unfortunately, pasensya na kayo mga kapadyak, hindi po na naman po na-videohan. Kaya ang kasunod ng video ito yung pagdating na namin dun sa second checkpoint. Oh, selfie ulit! Oh, okay! Oh! Okay guys, naka second checkpoint na tayo. Umandar lang tayo sandali. Antabayanan ko pa rin sila, Mark, yung mga kasama ko sa group na to, para at least may kasabay tayo. Tapos at least maandar tayo kahit konti. Sila maghahabol ng konti, mamaya sabay na ulit tayo. Cover naman, pambira, panay tayo. Zone 2 naman, zone 2. After namin magkasama-sama uli at papunta na kami doon sa tinatawag na jackhammer section, kung saan magpupunta tayo from Tarlac hanggang makarating tayo ng Nueva Ecija. Ito na yung isa sa pinakamahirap na off-road sa part ng ruta na ito mga kapadyak. Medyo loose ng konti, may magkahalong dirt at magkahalong hard pack. Very loose na dirt, yung ibabaw, maalikabok, yung ilalim naman hard pack siya mga kapadyak. Kaya again, nakakuha naman ako ng video dito kahit konti at focus lang kami mga kapadyak.
Oy! Nueva Ecija na to, alam ko eh. Pagdating na po sa San Antonio, Nueva Ecija, dun sa part na yun ng off-road section, siguro about 70 kilometers, dun na po ako nagpaalam kay Mark at saka kay Sir James. Sabi ko, I'll pace na lang sa sarili ko, hindi ko na kayang i-hold yung kanilang wheel, at hindi ko na kayang gawin yung effort, at hindi na rin ako makakapag-trangko sa kanila. So nahiya naman ako, kaya ang sabi ko, sige, go ahead, you can go na, at ako naman magpe-pace na lang ako ng sarili ko na alam ko na kaya ko nang tapusin yung event na ito, mga kapadyak. Goodbye na. Pace na ako. I can hold their wheels na. Kaya from the 70 kilometer mark hanggang dun sa 80 plus kilometer mark, hanggang makarating ako dun sa Arayat, basically I'm almost solo na lang eh. Merong mga naaabutan, meron ding mga nakakahabol sa akin, meron ding mga nasasabayan, pero basically all throughout dun sa part na yon, hanggang makarating ako dun sa Santillana Farm, eh solo na lang ako dito, mga kapadyak. Balik na tayo ng Pampanga. Arayat na. Pati na lang po. Oy! Ingat! Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Doon nga pala sa Estancia Resort, pagpasok ko, naabutan ko pa yung mga nasa first group. Naabutan ko si Sir David Kim Amado, tsaka si Idol Brian Luxino. Papalabas na sila, ako naman papasok ako para dun sa last checkpoint. Si Brian Luxin, siya yung overall dun sa 160 kilometers. Shoutout Idol Brian Luxin, congratulations. I'm dying! 06, puta, bibilis nyo, man. Tapos, pagdating ko naman dun sa may checkpoint mismo, naabutan ko rin si Mark Casquero, no? At dun sa part na yon, sabi ko, mauna na siya kasi I really have to hydrate at mag-refill ng kaunti kasi kailangan ko na rin uminom ng malamig na tubig. Naghahanap na ako ng malamig dun sa part na yon. Konting oras lang, okay na to. At least, pauwi na. Let's go home. Last checkpoint, then finish na. Pagkatapos ng Santillana, the last checkpoint, papunta na ito ng Magalang. So meron ditong isang off-road section around 6 kilometers na mainit na rin. Tapos merong ilang mga section dito, ilang part na very loose yung kanyang lahar. Buti lang may idea ako sa road na to, kaya di naman ako nagka-problema dun sa mga loose na lahar. Kasi may mga ilang part dito talagang nababike ka na namin ito, mga kapadyak. Yun lang siguro ang isang advantage ng mga taga Pampanga o malapit kami sa Tarlac, malapit kami sa area na to na kasama dun sa ruta. Paglabas naman namin dun sa Magalang and Concepcion Road, nakabalik na kami dun sa main highway bago kami pumasok dun sa isang off-road pabalik ng Bamban Tarlac. Medyo gumaganda yung pakiramdam ko rito. Although mainit yung araw, sinasamantala ko naman kapag kami sementado. Shoutout nga pala kay Sir TJ din sa video na to. Sa part na to, kasama ko siya hanggang makarating kami dun sa pinaka last off-road section at hanggang makarating kami dun sa closer deep ng New Clark City Ram, kasama ko na si Sir TJ dito. Itong mahabang off-road section na to na talagang very loose yung kanyang lahar,
medyo BID na talaga ako sa daan na to. Una-una, kasama ito sa last year's Ultra Gravel at ilang beses din namin ito na i-track rin ni Geno Cuenco. Kaya may idea ako sa part na to. Kaya alam ko na mag-e-effort ka dun sa mga part na yan at talagang malalaspag ka kapag nagkamali ka ng pacing. At dun sa dulo ng off-road section na yan, meron kang tunnel na papasukan. Umaasa ako na meron sanang tubig dun sa ilalim na yan kasi last year meron pa tubig dyan hindi ko lang alam kung sa grabbing gravel yon. Sa grabbing gravel yata meron nun, pero hindi ko alam kung meron din sa ultra gravel. Parang meron. Yun nga, umaasa ako na sana may tubig. Kaya smile kayo. Konti na lang, pero init na. After naman nung magandang dike na yon, hindi pa rin ako nakapag-video, kapiraso lang. Siningit ko na yung video uli ni Sir TJ. Yun, talagang dito, nakaramdam na talaga kami ng pagkalaspag. Although meron pa akong gel, meron pa akong baon na badass fuel, tapos meron pa rin akong maple syrup with water tsaka salt. Although meron akong mga drinks na yon, alam niyo yon, sa haba na ng ride, nagsasawa na ako. Kaya although meron pa ako, naisip ko na lang na huminto kami dun sa may tindahan para makainom ng ibang klaseng inumin. Kaya kahit na alam ko it will take me some time, bumili pa rin ako ng Mountain Dew. Si TJ sumama sa akin, nag-Mountain Dew kami, tapos uminom kami ng tubig. Yun na yung huling stop na talagang inisip ko na sana makarecover ako pag inom ko ng soft drinks na to. Tapos ayun na nga, the plan is pagka nakarabas ako ng MacArthur Highway after nung last off-road section na yon dun sa may Banban, at pagdating namin sa Cloverleaf, mag-e-effort ako hanggang sa makarating na sa finish line. Kaya dun pa lang sa tindahan, nagpapaalam na ako kay Sir TJ. TJ, pagkakaya ko, talaga mag-e-effort na ako. Kung kaya mong sumunod, sunod ka na lang sa akin. Kung hindi na, I'll try to do my best effort para makarating ako ng mas maganda yung oras ko dun sa finish line. Or 7-4. Gano. 474. Good to see you, brother. So yun mga kapadyak, I'm really very happy na I did my best. I think ang masasabi ko, this is one of the best event or gravel sportive or gravel challenge na sinalihan ko. Again, it's not a race, pero para ka na rin nagkarera dito kasi we are all very competitive. Dun sa amin, sa part namin na mga nagre-race talaga, alam namin yung ginagawa namin. Siyempre, maingat pa rin naman kami. Pero siyempre, lumabas pa rin yung competitive spirit, lalo na nagre-race ka talaga ng gravel at in preparation na rin dun sa upcoming Overland Gravel this coming May. So we decided na talagang we treat it as a race, kaya masaya pa rin ako dun sa aking naging result. Una sa lahat, syempre nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang maraming pagliligtas akong naramdaman dun sa karera na to, especially dun sa part na talagang madilim at very loose yung kanyang off-road section na yon.
Salamat sa Diyos sa buhay at lakas sa pagbibigay niya sa atin para matapos ko yung event na to, na alam ko na I did my best, I raced my bike, yun ang masasabi ko, no? At the same time, maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Ultra Gravel. Kay Sir Arnel Andan, kay Sir Mondi Ang, kay Sir Stephen Domingo, kay Sir Geno Cuenco, at sa lahat ng mga tumulong para sa napakagandang gravel event na ito, the Ultra Gravel Challenge. Siyempre, I would like to take this opportunity para pasalamatan yung ating mga partners at mga sponsors. Unang-una, salamat and shoutout sa Factor Philippines, CF Cycling Performance, Pedalane PH, Champ Bike PH, SPN Cycles, Black Mamba Energy Drink, Camelback Philippines, Supreme Bikes, Badass Fuel, Attack Lifestyles, Best House of Chicken, at Daniel's Coffee. Sige po mga kapadyak, if you like this video, please give it a thumbs up, at kung hindi pa po kayo na-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel. Ride safe, eat healthy, God bless you all. This is the Cycling Chef. Yung race o yung cycling sportive, isang araw lang yun eh. Pero yung preparation ng matagal, worth it lahat ng paghahanda, mula sa training, mula sa nutrition, syempre higit sa lahat yung awa ng Diyos at pagliligtas niya para matapos natin yung ganitong mga event na grabe, 160 kilometers, 100 miles. Mahirap yung ruta, pero mahirap man, enjoy.